Pangatlong taon ko pa lang sa flip top, tapos pangatlong ahon na din, kaya sobrang sarap lagi sa pakiramdam na mapasama sa pinakamalaking event ng taon sa kung pag-uusapan ng battle rap. Yun, sinasabi nila parehas daw kaming nandun sa technical side. May mga similarities din yung style namin. Dito sa laban na to, kumbaga makikita mo kung sino talaga yung mas mangingibabaw sa kung paano niya dadalhin yung sarili niyang estilo. Kaya alam mo na si M-Sight, yung estilo niya, yung galing niya sa pag-i-English. Yun, kaya makikita mo talaga na veterano na siya at sobrang sanay na siyang gawin tong gantong klase ng art form. Kasi nung mga previous battles ko parang buhos lahat, focus lahat. Tapos nung huling battle parang ginawa ko yun pero hindi siya gumana. Kaya ngayon parang tinesting ko na petiks lang. Parang tignan natin kung papatayin kita sa gantong paraan. Yun, Sight, salamat sa pagkakataon. Alam kong ikaw yung pumili nitong laban kasi alam ko wala pa ako dun sa level nyo para makalabang ka, pero ginusto mo to kaya gawin na natin. Wala akong ibang planong gawin ngayon kundi talunin ka lang. Gusto kong pakita sa'yo na may dahilan kung bakit nandito, at gusto ko ding isipin mo na nagkamali ka tas na pinili mo akong kalabanin o pinili mo makalaban sa daming pwede mong kalabanin ngayong ahon. Kaya putang ina mo, galingan mo nga, hype ka kasi gagawin ko lahat ng makakaya ko para durugin ka. Fuck you, man. Yeah, love. Out 16, day 1, pampitong laban na natin ngayong gabi. Shoutouts sa lahat mga kasama natin dito, lahat na nagtiis, kanina pang madaling araw, lahat ng bumiyahe na napakalayo. Flip top pagigay para sa parating nating laban, oh. Shoutouts sa lahat ng mga represent collab. Shoutouts Hypebeat, Real Jokes Clothing, Black Manila, Crown Manila, Flip Top Beer, Toyo Wear, Pinoy Pawn Stars. Mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay M-Sight. Shoutouts High Minds. Shoutouts sa Killions Shift 74. Unhinged Clothing, shoutout sa kanila. Lahat ng tulong suporta. At Hypebeat, nabanggit ko na, linya-linya, shoutout sa kanila. At sa kaliwa naman, galing pa ng Baras para sa inyo. Bigyan na lang para sino mag-aakalang dalawang batang nakatakda ng makalampagang mga ampanang di inasahang maabot habang nandun sa bayang, tila ba parang walang pag-asang magkapangalan bilang makata ngayon kasama ng mga talang nagtataasan. Yo! Gusto lang sabihin sa inyo na hindi naman magaling yan. Mga boss, pag round na M-Sight, wag nyo nang ayusin yung mic, total di naman siya papainggan. Game! Sami. Mga camera, pakibaba. Mga camera, pakibaba. Enjoy natin to. Flip top game. Nanalo ng coin toss. Si Raffian, pinili niya mauna. Si M-Sight, tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang balat. Ako 16 day 1, M-Sight. Yeah! Shit! Rinig niyo ba ako? Puking ina nyo, boy!
Pasensya na ako sa dulo. Yung pagkakarinig nyo, mintis. Kasi, tignan nyo naman yung kalaban ko, pagdating sa technicals, may mga difficulties. Kaya boss, lakas niya yung audio na yan, putang ina, para masulit yung konsyerto. Para pag sinapak ko yung ulo na ito, rinig hanggang dulo yung echo. You're not ready for this shit, you're not ready for this shit. Who the fuck would think this? Tangina, nag-intro pa yan. Tangina, parang autistic na inagawan ng laruan. Oh, teka. Baka may nagsusulatan angle na naman dyan, kagaya kay Slack 1. Oh, hindi ako nagpipredict. Hindi pang gugulang to. 2025 na, ang pangit namang makarinig ng mananalo ka lang sa akin kasi ang dami mong tagasulat. Bro. Mga kapag natalo, feeling dinaya. Allergic lang ako sa mga tulad mo. Pues panay, para hindi ka na panay bintang ngayon, mararanasan mo mismo kung anong aabutin mo sa mga sulat ko. Last vuelta, na-suffocate nung naubusan ng kahanginan itong gago. Siya daw ay ahead of his time, so advance. Tapos naiwan ng Erops. A moment of silence for the late Raffian. Para di ka na maiwan, pare ganto. This time, mauuna ka sa plane pagtapos kong i-check-in yung body bag mo. Pero, nung dinayo siya sa Cebu, feel at home daw siya at tanggap siya ng crowd. So, hindi na siya iba. Paano di magiging at home sa gubat? Gubat din sa kanila. Kawawa Shopee sa inyo Palaging naliligaw, tapos kapag tinawagan, Sir, malayo pa ba? Oo malayo pa ba? Ilang nyug pa ba? Diretso lang daw, sabi sa rider, nawalan ng signal, bumalik lang nung nasa Laguna na. Kaya pala medyo demanding to sa mga battle, kasi sa malayo ka pa nang galing. Bakit? Ako din naman Tignan mo, nasa harap mo ako kahit ang layo ng agwat natin. Siya ay muling pagpapalain, pero di nga akalain na libingan niya pala ang huhukayin. Kasi pagtapos nito, kahit ABS-CBN, hindi na to kayang buhayin. Dating mahaba mag-set up, biglang nagawa 1-2-1-2 na, 45, nakakanang Jumo Jordan. Paano? Panay ang panonood sa mga battles namin, hindi na reaction yon. Ang tawag doon, tutorial. Nagpapanggap na batas, pero wak nakapag inyo na pag-alamang mga dalamagaan. Kahit na pagandaan, wala ka na paraan, mag-review ka pa man, babagsak ka sa bar. Tangina, tapos para gumanda yung resume, mandadamay ng mga kilalang pangalan, tapos idadaan sa wordplay. Pues, 1,000 cuts yung foreplay, sabay budbud ng asin sa mga laman na parang Salt Bay o di kaya ay guillotine, tigil karera sa pagbagsak ng bar na parang toll gate. Since you wanna meet the old gods, you need to die the old way. Kasi na-addict na sa panggagamit ng pangalan ng sigaw para makadagit, tapos body bag na gamit lang ay banat na hilaw. Pag may kilalang nadadawit yan ay matik na hahatak ng hiyaw. Talagang kakapit ng kakapit yung mga walang bitaw. Tingnan mo si Ari ko, napapabilib. Ganyan ang construction, parang blueprint, technical. Well, ganyan lang talaga yung mga in-check excited pag may kinakatay na rap-rap parang Yulin Festival. Oh, porque tinawag na aso, tangina, nagpi-feeling bully na. Ilang taon ka na dito? Magti 3 years. Sa paningin ko, rookie ka. Sinadya ko mauna, magbilang ng mga tingga na sasaluhin mo na parang binulaga ako si Rizal, bang di pa nakaikot bariling ko. Pila nang mapapilang ka sa mga baguhan na, hilaw pa, pagpapapanisin ko. Di ka na kailangan padala na baras pataas, ako na yung bumabadya sa level mo. Inang to, yun na yun, walang kwenta na challenge. Lalagay niya daw yung body bag ko sa airport, gago sobrang bigat ko, magbabayad ka ng additional sa baggage. Inang to, call out ako ng call out, yun yung sinasabi, di ko inasahan. Di naman kita kinall out, tas gusto mo ako makalaban? Bobo ang puta.
Kamusta? Malapit na pala magpasko. 11 buwan ang nakalipas bago mapagtanto. Walang pake kung sino man ang dasalan na santo. Kung marami-rami pa rin nasasawi sa bagyo, sila ba o ako? O kayo? Tunay na may kasalanan. Kung binubuwis ang buhay, buwis lang mabayaran. Sweldo ko'y binawasan upang bahay malabanan. Tayo yung nagpakahirap, sila lang yung mayaman. O tangina, ano bayan, kamusta na ating bayan? Mas nakakatakot pa sa palabas ni kabayan. Nandun sa kaban ng bayan, ang kaban ng bayan, wag po sanang barilin na lang bigla dun sa tambayan. Puta, tambay. Shoutouts kay POV. Pang mga tropang nag-iisip na yung POV sa mga taong B. OBOB. Overtime hanggang sa magkaroon ako ng Rolly. Namatay muling nabuhay, ganyan nga si Loki. Sobrang lakas ng tama, puta, baka ka mag-OD. Sunod-sunod yung hits, kala mo si Flo G. Sunod-sunod yung hits sa flip top, parang stress na nagyosi. Mas bobo ka ba sa mga taong nagsasabing, ang pangit ng ahon kasi wala si Idol Senyo at Loni. Yayabangan mo lang naman ako ng mga nauwi mong trophy kasi champion ka pala. Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala kapwa 3GS na pang grade 3 yung kalaban. Pero kung isa buhay champion yung usapan, sino una nyo naiisip? Sino una nyo naiisip? Diba? Wala ka dun, tropa. Pandemic champion, ikaw lang proud yan sa nakuha mong corona. Kasi kung di nyo alam, 2x2 at isa buhay champion po siya. Ako na nagsabi kasi mamaya iyayabang mo din, di ba? Tangina, pinagmamalaki yung mga kampyonatong di niya naman nakuha mag-isa. Kasi nung 2x2, obvious na nag-sharing sila ni Shernan, ni Poison, ni Pistolero. Isa buhay na may binigay ni Lipram para lang matuloy ang iyong kwento. Alam ko ang sikreto. Yung Galawan sobrang lazy, itong Christian naging Quiapon. Kung sa bagay, sa kakampi mo ng Sislakwan ang galing na si Lebron at Michael Jordan, di lang mag-isang nag-champion. Wala yun. Pray it doesn't matter. Kasi kahit gaano kadaming titulo ng mga 3Gs na to, may kita na squatter. Fuck you sabay Stone Cold Stunner. Kung sasabihin mong champion ka sa tryouts dahil magaling ka na freestyler, nahihibang ka na boy. Walang pake kung magaling ka mag-freestyle. Si JD nga tinuruan pa lumangoy. Si JD nga tinuruan pa lumangoy. Madadama mo yung dalang init, mahahalata sa iyong panagoy. Kung pakiramdam mo'y nasusunugan ka ulit, boy! Galing sunugan din yung apoy. Tanginang yan. Sino nauna niyong naisip pag isa buhay champion? Diba? Iba-ibang pangalan. Banu ka, pre. Di mo lang narinig yung pangalan ko. Natural, 10 kami. Tanga puta. Tapos sasabihin mo, tinatanggalan mo yung mga kampyonato ko, tinatanggalan mo ng patunay. Eh kung nagkasabay kaya tayo, tingin mo magcha-champion ka ng tryouts? Kung ako nakasabay mo, debut battle ko, isa buhay. Game! Sa loob lamang ng isang laban, ang dami niyang tawag sa kalaban. Bitch, G, pre, bro, baka may alam kayo. Man, tama, men. Kay JD, tama ka na do. Tapos parikoy. Tapos kay Saint Ice, best friend. Para marain niya sa living legend, best friend. 6-7. Kaso nung 6 a.m., sabi mo, 6 save them kasi 6 si Ben at nag-6 si Ben and Ben sa 7-Eleven. Tapos irarain mo lang yung legend sa best friend. Ang lupit mo naman, pre. Tanginang rhyming yan per nursery. Kaso ang dami mong sablay na tawag para kang bias na referee. Kasi kung usapang tira lang, parang Sean Marion, tinapat nyo kay Jordan. Kumbaga ito yung half court, tapos
ito si Long Bam. Gusto mo ng hardcore? Yes, you gonna go down. John Bradshaw, ito yung choke slam. One champion, ako si Rodang. Gusto mong para kang landlord? Sabay na ghost town. Na parang war zone, ikaw yung orphan. Sa mga warlords, ikaw ay pawn lang. Kung ikaw yung dark horse, ako yung Trojan. Kaya ka wag kang umastang pastar, pagkat yung mga banat general, akala mo may ranggo. Ngayon, wasak nung binigyan ng break na parang sinargo ni Django. Kaso, di daw ito nauubusan ng gun bars. Parang naka-unli si Cardo. Di daw ako makakaporma. Kala niya nakachinelas pa rin nung sinabing may Rambo. Pero pwede rin ng handgun. Diyan sa galing flood, walang silencer pero may mananahimik. Walang body bag, ibabalot lang to sa garbage bag. Abangan nyo sa bahayan magsiswimming. Sa tenga mo itong warning shot, bang bang! Alingaw-ngaw yan na matining. Parang hustisya sa atin rap, for the views na lang, wala nang hearing. Wala nang pandinig pero kamay ko ang magdidikta ng gagalawan mo. Boss, bakal daw ang kamay ni Terminator, oh. Buti naman at alam mo. Sa katawan mo'y magpapantay ang bilang ng mga balakot basyo. Sige, sayaw! Nang matauhan to na parang ubando. Di mo ako kaya sa ganto. Nagkamali ng tinapat. Paano bida kung kararating pa lang ni Zoro, nasawi ka na agad? Oh, hiniwa-hiwa siya eh, oh. Tangina. Kalagitnaan pa lang ng battle. Yun na yung tumapos na punchline. Kumbaga, setup pa lang patay na, di na siya umabot sa grand line. Tangina, partida yun lang alam ko sa One Piece, ha. Oh, Zoro. Tapos Poseidon na binuhat yung mundo. Ayan na yung evidence para maliwanagan kayo. Paano ako pupuruhan kung kaya kang patayin ng mga reference na walang kinalaman sa'yo? Katulad ng Four Horsemen. Oh. Teka, ilusyon din lang naman yung mga likha mo, kaya alam kong di ka delikado. Pwede mo rin naman akong tawaging Four Horsemen, kaso nga lang sa dami ng tricks ko sa entablado. Chinecheck lahat ng boxes na parang talent scout. Ang daming trapdoor sa ilalim, gamay na gamay yung underground. Kung sa kalye naman ay street magic. Buti pa sa baraha, pag sinabi mong stop, may namamarkahan. Habang tong alas ng baras, mawawala ng di man lang natatandaan. Kaya wag kang tawag ng tawag, kaya wag kang tawag ng tawag, ikaw lang din mananagot. Di ka star, di ka diva, di ka king, you're not a goat. At bago pa ako mag-good night, gusto mo mag-disappear? Pues manood. So look me in the eye, now you see me. Just bang, now you don't. What? Yeah. Reneg. I don't have plans to use gun boss. But since you started it, bro, you hold tight. I was looking for a work from home job, but my bullet on sight. This ain't a close fight. For me, ain't a challenge. I'll put you in a casket. If you want, we can do this again in a different fucking language. Pero, baka sabihin nyo, tunog foreigner. At isipin nyo na big fish. Ginaya ko lang siya kasi ganap na ganap yung pag-i-English. Tanginang to, nung laban nila ni MP3, boom pow! Laban nila ni MP3, no? Gago. Nung napanood ko yon, sobrang sakit ng tiyan ko, sobrang LT. Naaalala ko yung mga tropa ko sa'yo pag may inuman, napapa-English din pagkaharap yung MP. Tanginang to, nag-English lang siya. Oh, di ba napanood nyo yun? Nag-English siya buong round. Para isipin nyo na dapat makalimutan nyo na yung there's only one name that you compound. Tangina, sobrang tagal na nun to, lalo si dekada na yun. Ngayon mo lang naisipan mag-English? Tangina, sobrang whack ni MZ. Sa bagay, ba't siya magre-rebat ng English noon? Ngayon lang naman nauso yung chat GPT. Tangina, gumamit ng computer. Tingin mo fire yon? Kahit gumamit ka ng AI, may iwan lang ako ng AI kung siya si Iverson, gago. Pero, bago ko simulan yung round 2, if that's fine, palakpakan muna natin siya kasi nagpabidding siya na umabot ng 14K para sa nasalanta ng bagyo at landslide. Legit, men. Yeah. Patunay na ang pagtulong wala sa layo, sa distansya o sa milya to. Kaya magpapabidding din ako pang abuloy para sa maiiwang pamilya mo kasi yung
Asawa mong si Ani! Nasaan si Ani? De. Huwag na natin siyang i-add. Si Crippy lang naman yung kupal na dinamay pa yung asawa mo't anak. Kupal ka, pre. Kupal! Pero paano kung theoretically speaking, nakita mong si Ani nakabulagta dun sa lapag? Pagkapalo ng martilyo, yung ulo niya agad nag-crack, ay hammerhead na parang shark. Tinatanong mo siya, Ani, ayos ka lang ba? Habang yung dugo walang tigil sa pagbulwak. Okay ka lang ba? Sobrang critical niya, Kap. Habang tinatanong mo siya ng, Ani, are you okay? Mapagtatanto mong smooth criminal tong rough. What the fuck? Horrorcore, sobrang gore mula sa killer. Nakakatakot yung senaryo, dapat atang nagpi-play sa radyo ay yung thriller. Pero pagtapos sa misi, syempre sunod agad yung mister. Kaya saksakin ng Chris sa tiyan si Christian para di na pamarisan. Tuhog yung laman parang kebab, tas luluwa pa intestine yan. Tignan natin kung masasalba ng paniniwala pinsan. Ngayong mamamatay ka na, pakita mo sa kanila if you'll be born again, Christian. Pero dahil Sam daw ang buhay ng hayop na yan, pagkagising niya pa lang putap, diretso ground and pound. Pangkabib yung submission, pangkabib yung grappling, pwede ka mahuli ng submission sa isang maling galaw o UFC reference. Baka di na niyan magets. O baka maging Muslim tong Christian pag na-Islam, makacheb, what the heck? Bugbugin tong may alter ego, yan ang aking strategy. Pag ginulpi si Everready, baka magsampa ng kasong battery sa binigay mong enemy. Battery sa binigay mong enemy. Di man lang na energizer, you should try harder. Pero Everready, battery, energizer, Motus. Pero yung Motus ay yung kulto nitong si Christian na nagbibigay liwanag sa mga di nasisinagan. Pero totoo ba yung sinabi ni MP3 na di mo sila binabayaran? May lumapit sa akin galing sa inyo, di ko na lang papangalanan. Sabi niya, may as sa Motus pero si Kuya Site lang nakikinabang. May kinikita sa YouTube, may pa-entrance pa yung kada linggo niyang pagpapalaban. Tubong lugaw na palayan. Tapos di mo man lang sila mabigyan kahit panggoto. Galit na galit ka sa gobyerno kay Marcos, si sobra mong bobo. Anong pinagkaiba niyo? Sa Motos, ikaw yung presidente na binubulsa yung pondo. Tangina, yung mga Motos MC, kung binibigyan mo ng tip, hindi sana ibibenta ni Vicente ng doble yung ticket. Gago ka, pre. Pero buraot na kurakot na hindi tumutupad. Pero ano pa nga bang aasahan nyo sa site kung di kumukurap? Kaya walang pakisaliga mo, Brad. Pambobo ka, umay. Time is gold ang aking motto sa buhay. Kung gusto ng champion na to, hantingin mo din ako pag sumali ako next year sa isa buhay. Tanginan to. Pati yung angle ni MP3, nasilip pa niya. Kala mo talaga sa FRBL may TF sila. Tangina mo. Pag ako nagpapaliga, eto makinig ka. Kung kumita man, siguro matatawag mo na, di mo alam kung papalarin. So para pala maging tunay ka, dapat pag nagpa-event ka, ni Katiting, wala kang kitain. Ganun ba? Tanginan to, ako pa mag-a-adjust. O sige, kumuha ka ng sasakyan, tapos magsakay ka, libreng angkas. Tapos umiikot ka 4 na taon, paikot-ikot araw-araw sa kakukuha ng panggas. Wala ka kasing alam eh. 10,000 lang premium mo nung nag-champion ka. Sa amin, 50,000. 50,000 real talk. Tanongin yung mga nag-champion, 50,000 premium namin. Real talk lang, real talk lang. Tsaka may TF na kami, tanga. Late yung info mo. Gago. Gago pala ito eh. Okay. Yun na yun. Galingan mo pa! Galingan mo pa! Putang ina mo! Diamond! Diamond. Pero palag nung 2-on-1. Kumbaga, buy one, get one. Para kang freebie kung tutuusin. Kagaya ngayon, isang hingi ko lang, kung mataas ang value mo, ba't ang dali mong kunin? Palagi kang ang ino-offer pag may nawawalan ng kalaban. Hindi ko sinasabing wala kang kwenta. Pero, diamante,
Baka puwit ng baso kasi palagi kang nasa mesa. Available kapag yung iba, hindi available. Anak ka naman ng puta. Parang nakakalat na basura. Alangan namang walang kumuha. Ako ang Lunas para matutunan mo na di lang pakapalan ng mukha para mauna. At bago ka pa maging mukha ng liga, aba, pangatawanan mo muna. Tapos pinapapunta pa si GL sa rally, tapos wala ka din naman punyeta. Rizal ka ng Rizal, tapos di ka makita sa luneta. Pero bakit nga ba hindi ito pumuboses? Natural! Takot mawalan ng benepisyo tong si Iho. Mawawala yung #1 sponsor niya sa mga event kapag pinerwisyo yung munisipyo. Sample, pinadala ng paras, ulol, wala naman daw nagsabi sa'yo na pumunta ka dito. Si Looney ba pinadala ng Cebu? Si EJ pinadala ng Colorado? Ginagawa niya yan kasi gusto niya sa kanila siya ang hero. Gets naman. Gusto mong dalhin yung lugar mo kung saan ka man nakikigera. Kaso pagtapos, Mayor, nirepresent ko po yung bara sa flip top, penge pera. Diba? Maraming muka ang korupsyon. Hindi lang to sa flood control. Mga mata maging bantay sa lahat ng pagkakataon. Napasok na't nililimas pati laman ng lumang baol. Ninanakawan at lahat yung aso nyo hindi man lang kumakahol. Tangina, bars ako ng bars, wala pa rin nakukulong. Ganto pinagkaiba ng sumali ng tournament kasi kapag nanalo, may mga mai-inspire. Sa mga sumali ng tournament kasi kapag nanalo, magkaka-PS5. Tapos hindi daw pineperahan yung kultura. Tanga, yung paglaban ko sa'yo, may halo tong pera. Business to. Kaya bawal pabaya. Pero kung usapang kultura, boss, alam mo kaya ko tong patayin ng libre. May bayad pa kaya? Walang father time sa battle rap. Akin ang legacy at history. Kukunin ko pati victory. 0-3, pinauna na ng highlights. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring si GL. Not ready for this shit. Not ready for this shit. Parang Derrick Rose na hindi na i-injury. May diamond na sa ring, pero si GL tinutime pa rin. Talagang kulang pag ganto. Ako sa loob ng isang buwan versus Mot versus Blaser. Sa sobrang basic mo, naisip kong kumuha ng 3. Ano, mayabang? Real talk lang. Ano, pag ako gumawa, ang tawag nyo, maling asal. Boss, nag-i-echo ha. Kabawas mo na. Boss. Ano, mayabang? Pag ako gumawa, tawag nyo, maling asal. Pag mga baguhang wala pang napapatunayan, ayos lang magyabang, tapos kami, bawal. Future goat? Tangina, isa kang agresibong baguhan na may potensyal. Ganyan ka lang sa battle. Tangina, walang hassle, indestructible. Kahit diamante, drug yan basta sa tamang angle. Not ready for this shit. Payapa ang isip at masaya ako kung nasan ako ngayon. Marami mang bullshit, may mga importanteng bagay pa rin mauuna. I-discredit nyo lahat ng achievement ko. Sige, lahat kunin nyo na. Pandemic champion, walang sikat na kanta, sabayan nyo pa ng malutong nyong pagmumura. Pero lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, hindi nyo yun mabubura. Not ready for this shit. Not ready for this shit. Tangina, lahat nung ginawa niya, lahat ng ginawa mo dito, inuungkat mo. Kung totoong ginawa mo yan dahil sa pagmamali, ba't sinusumbat mo? Di ba? Gago, tapos nagribat pa ng tungkol dun sa hindi nila binabayaran. Gago ka ba, pre? Saan daw siya kukuha ng panggasta nga? Magtrabaho ka kasi. Tanginang tuhok, pinagkakitaan yung mga MC tsaka yung liga, bobo ang puta. Kaya daw hindi siya gumante kay Abra nung dinis siya sa control. Kasi meron daw siyang self-control. Ulol, ang dami mong imbento.
Alam naming di ka gagante, parang sinapa ka ni Abra sa pelikulang Respeto. Yabang-yabang, di pala papalag nung sinugod ka na, pre. Ako, kinall out ko si GL, naglaban kami. Kaso binugbog niya ako eh. Baka sabihin niya, tinalo lang niya si GL. Eh, tinalo mo lang naman siya dahil estilo niya, ginaya mo. Ako natalo, aminado, pero sarili ko dinala ko, eh, ito. Nagkaboses ka lang, bro, dahil siya'y ginaya mo, kay magaling na loro. At tinalo mo lang siya nung di pa dumadating si Zoro. Wala akong alam sa One Piece, pero yun lang. Ako, tinalo nung nakaraan, pero nandito na naman dahil makapal tong mukha ko. Ba't ko ikakahiya na nilabanan ko yung iniiwasan ng mga idolo nyo? Kasi takot matalo! Sumugal ka pa, Brad! Ngayon sunog ang balata, sunod yung balato! Isang dekada ka na dito! Ang tanong ko ano na? Ngayon gusto mo ng kalaban, mga baguhan, para pwede mo kaming yabangang ikaw ang nauna? Pag pinatay kita, lahat sila'y magtataka. Kasi patay na yung sight, pero dilat yung mata kung umasta. Tangina kung umasta! Kala mo kung sinong sikat? Tinalo mo nga yung haring araw, pero di pa rin sikat. Every ready, isa ka lang po sikat. Sa New York Knicks, nandun sikat. He can do this all day, ganun sikat. Sinungaling, ganun sikat. Oh, Marvel reference bigla. Ako'y walang ibang intention. Gusto ko lang pakitaan si Tobey Maguire ng connection. Tanginan to, ang every ready ay pusa. Kaya sight parang malabo, lap trip. Tobey Maguire, pusi ka sight. Baka Andrew Garfield. Kaya Arik, makikita mo pati ng mga nasa web na malayo aming pagitan tila Morales aming miles pag lagapak isasak. Tila Morales aming miles pag lagapak isasaksak sa ulo mo basag na tiles para wala makitang ebidensya itatago yung bangkay. Wala makikitang history parang naka-incognito lang sa site. Pinadala ng parasite, di mo kaya aking parasite. Gumagapang to sa ulo na animoy parasite. Grim Reaper, mas matalas tong dala-dala kong sight. Kaya M-site, saluhin mo tong left-right. 1, 2, 1, 2, parang si boss nagchi-check mic kung punches, mala Tyson, you don't wanna test mic. Yun yung... Yun yung sinabi ng maestro before he flipped M na parang nag-west side. Ever ready, you're not ready. Testingin mo na lang ako next life. Tila pusang galabi ng ganang rumaraga sana may headlight. Kaya patay ka na gago. Basag yung mukha mo, makilala ka pa ay malabo. Sobrang pangit ng ginawa ko, tong sight naging saito. King M sight, king ina mo, saluhin mo tong left at right ko. Tanging kinikilalang king yung kumanta ng Kulaydo dahil ako. Akala nyo wala nang ender? Hiningay na lagutan na ba? Subukan mong baliktarin yung walang ender. Katapusan mo na. Let's go! Let's go! Who the fuck you think he is? Dahil ako, si Rafian, pinadala na... Hindi! Naging bara sa lalamunan ng kinilala niyong Diyos. Ender ko ba'y nawala o baka bago pa lang nagsisimula tong storya ko kaya di pa magtatapos? Adios! Laptop, M-Site versus Rafian, mag-iismang beses para sa kanilang pareho. Technical difficulties kanina, pero tingin ko yan yung mga laban na panalo tayo lahat.
Boto ng hurado, 4-1, magigay para kay M-Site. Thank you, pare. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa pagkakataon. Maraming salamat kay Enigma. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga sumigaw ng luto, salamat sa inyo. At akin na, syempre, gusto ko mag-shoutouts muna sa mga tropa. Kay Ian Angele, syempre, sa Motos Batinig, palagi. Kay Madam Erling Shaw, Pinoy Boulevard, Balagbagan Battles. At sa lahat ng mga naniwala, maraming salamat. Yun, una-una gusto ko lang pasalamatan si M-Site para sa pagkakataon na to. Gusto ko lang i-shoutouts din yung mga kasama ko, si Alfonso Teo, tsaka si Babsi, yun. Yun, shoutouts, maraming salamat sa sumusuporta. Kita-kits tayo next year, yeah, rap yan. Thank you. Ako lang yung bumoto kay Rafian. Sobrang dikit talaga para sa akin. Pero nagkatuloy talaga sa round 3. Kumbaga round 1 and 2 tie. Sobrang ganun nandun lahat lahat ng mga elements ng effective na battle rap styles. Pero round 3, para sa akin dun talaga nag-peak yung style ni Rafian. Si M-Site, solid yung pinakita na round 3, pero parang feeling ko, dahil siguro huli rin nag-speech si Rafian kaya na-overshadow yung material. Pero damn, sobrang solid na battle, Rafian. Yo, Fruz, isa ako sa bumoto kay M-Site. Round 1, binigyan ko yung M-Site kasi parang na-predict niya yung gagawin na angle sa kanya ni Rafian na parang sulatan na angle na na-predict niya nung round 1. Tapos ginawa nga ni Rafian nung round 1 kaya binigyan ko sa kanya. Tapos pati round 2 bibigyan ko sa kanya. Tapos yung round 3, malakas yung ginawa ni Rafian hanggang ender. Sobrang solid pero yun, bigay ko pa rin kay M-Site yung boto dahil 1 and 2 ay M-Site. Yo, Harlem. Shoutout nga pala kay Hycem tsaka Tel, sa baby nila. Pero boto ko, M-Site. Binigay ko yung 1 tsaka 2 kay M-Site. Dikit yung ano nila, pero mas na-edge niya yung 1 and 2. Pero yung round 3, ang lakas ng round 3 ni Rafian, mas objective yun. So, binigay ko yung round 3 kay Rafian, pero 1 and 2 nakuha ni M-Site. And yung round 3 ni Rafian was not enough para, alam mo yun, ma-overcome yung nakuha points score ni M-Site sa 1 and 2. Pero yun, tinding laban yun. Ako nga pala si Shay. Ang binoto ko sa laban na yun ay si M-Site. Basically, ang scoring ko is round 1 and 2 M-Site, round 3 kay Rafian. Although para sa akin panalo per round si M-Site, yung round of the battle is kay Rafian. Pero hindi naman ganun kalayo, no? Pero hindi, although siya yung last na bumanat, hindi pa rin siya naging enough kahit na sayang ang istorya parang ang tagal nag-warm up ni Rafian bago siya talagang sumunod-sunod. At sa 1 and 2 mas lamang sa writing at execution ng angle. For example, merong angle sa battle na tungkol sa mga corrupt, no? Mas na-execute ng maayos ni M-Site yung sa part na yon, sa angle na yon, mas may punto. At yun, bale 1 and 2 M-Site, 3 Rafian, pero konti lang. Props out. Looney, binoto ko si M-Site. Sobrang lakas nung tatlong rounds ni M-Site. Kumbaga sobrang handang-handa siya. Opener, ender, pati yung palaman, yung gitna. Actually, nagulat ako dahil sobrang lakas ng round 3 ni Rafian na natalo niya yung round 3 pa rin ni M-Site. Para sa akin, round 3, malinaw na malinaw kay Rafian. He went the extra mile. Isa yun sa pinakamalalakas na rounds na napanood ko. Yung round 3 ni ano. Pero round 1 at round 2, dahil din sa opening ni M-Site na yung technical difficulties, yun din, doon naman siya nag-go the extra mile sa simula. Kumbaga parang nasiksik ni Rafian lahat ng best material niya sa round 3 niya. Pero parang nakulangan ako sa round 1. Kumbaga kung doon, feeling ko malinaw na kay M-Site yung round 1. Round 2, dikit yun dahil malakas din si Rafian sa round 2. Pero mas feeling ko mas maraming dimension yung mga sulat ni M-Site. Nang bahagya lang sa round 2. So round 1 at round 2, napakahirap i-judge na battles dahil sobrang dikit niya kahit panoorin mo siya ng live o sa footage pag-upload nito. Pero sa pagkapanood ko ngayon, tingin ko kay M-Site yun. Round 1 and round 2.
All lots, pero all goods lang kasi yun, gusto ko lang talaga din yung experience. Gaya nga ng sinabi ko nung una, kumbaga nag-eksperimento sa kung paanong paraan ko siya mas ma-appreciate. Yun, sabi ko medyo chillin lang yung preparation ko dito, pero yun, regardless, feeling ko naman maganda pa rin yung kinalabasan ng laban at masaya pa rin ako na maganda yung resulta, kaya yun, solid pa rin, solid. King M-Sight, King ina mo, saluy mo tong left at right ko. Tanging kinikilalang King yung kumanta ng kulay do dahil ako. Akala nyo wala nang ender? Hiningay na lagutan na ba? Subukan mong baliktarin yung walang ender. Katapusan mo na. Para sa akin, satisfied ulit ako sa performance ko. Siyempre, sobrang solid din ang pinakita ni Rafian. Magiging honest ako, akala ko, puta, na late game yata ako. Pero, either way naman, kahit sino manalo, okay lang sa akin. Sana mas ma-realize din ng karamihan ng nanonood na minsan sa mga gantong ginagawa namin na battles, hindi na minsan nagmamatter yung panalo eh. Kumbaga, ang main goal namin, magbigay ng solid na laban. Kumbaga, may manalo, formality na lang yun eh. Kumbaga, kahit nga walang judge eh, kaya naman namin magbigay ng solid na laban eh. Pero ang goal, magkaroon ng solid na battles na para sa mga nanonood live at online. So, yun yung pinaka natin dito. Kaya natin to ginagawa. Now, ready for this shit. Kaya pa ang isip at masaya ako kung nasan ako ngayon. Marami mang bullshit, may mga importanteng bagay pa rin mauuna. I-discredit nyo lahat ng achievement ko. Sige, lahat kunin nyo na. Pandemic champion, walang sikat na kanta, sabayan nyo pa ng malutong nyong pagmumura. Pero lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, hindi nyo yun mabubura. Yun, next year, sana matuloy ko na yung mga plano ko music. Madami na din ako mga kinausap na MCs about sa collabs and shit like that. Pero yun, excited ako para sa next year. Mas pofokusan ko yung battle. At the same time, gusto ko ding gumawa pa ng mas madaming kanta. Kaya yun. Isang ikot ulit ng pedestal tournament ng Motos Battle League. Siyempre, sa ngayon, yun lang muna. Doon muna ako magpa-focus. Then may mga iba din kasi akong ginagawa. May mga ginagalawan ako sa labas ng hip-hop. At maglalabas ako. Susubukan ko maglabas ulit ng bagong clothing line. This time, parang na siya, parang project na siya para sa akin. Hindi na siya masyadong business, syempre business pa rin, pero more on project kasi medyo mas nakatutok ako sa mga design, sa mga abangan niyo yun sana. Ang pangalan pala nun, Legacy. So sana abangan niyo yun at ilalabas ko yun soon. Yun, maraming salamat sa inyo palagi. Kung hindi dahil sa inyo, yun, wala kami lahat dito. Kaya wag kayong magsawang sumuporta. Suportahan nyo pa rin yung Flip Top #1 sa buong fucking world. Yeah. Yun, syempre magsha-shoutouts nga muna pala ako. Syempre gusto kong pasalamatan mga tropang nakasuporta sa akin palagi. Syempre sa Pinoy Boulevard kay Madam Erlene. Bumiyahe pa ng Taiwan sila para lang manood dito sa Ahon. Kay Utol Ian Angeles, syempre palagi. Kay Christina Kaaway, maraming salamat. Sa buong Motos Battle League, sa lahat ng MCs ng liga namin, sa staff, sa Mad Shots, kila Direct, Shift, Yo Production, sa lahat ng mga tropang nakasuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo lahat. At yun lang.